Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat na ngayon po ay sumusubaybay sa ating daily devotion for today. Sige po, bago po tayo mag-start, maaari po ba tayong manalangin? Panginoon, maraming salamat Lord God sa unang-una sa isang napakagandang panahon Lord na ibinigay mo sa bawat isa Panginoon. Salamat Panginoon sa bagong oportunidad na binigay mo sa iyong lingkod na muli ay makapag-share ng Word of God at makakapag-encourage siya aking kapwa Kristyano or kahit mga hindi pa nakakapakinig ng mga salita Panginoon. Patuloy mo Lord God na bigyan ko ng wisdom Panginoon, ng isip Panginoon upang intindihin Lord God ang bawat letra na lalabas sa aking bibig Lord God ay tanging ikaw lang siyang may parangalan, ikaw ang siyang may taas higit sa akin sarili Panginoon. Salamat Lord, patuloy mo Panginoon na gabayan ang aming pag-uusapan ngayon Lord God, mga Panginoon ay hindi lamang ito'y papasok sa kanang tenga at sa kanang tenga, kundi Panginoon ay didiretso ito Panginoon sa kaibuturan ng aming mga puso. Nasa gayon Panginoon ay may sa buhay Panginoon at ihayag namin Panginoon ang iyong mga salita. Salamat Lord, we pray. Amen. Ayan po, ako po ngayon ang na-assign sa ating daily devotion na meron po akong ang ating title po ng ating devotion ngayon is Seeing Generosity is a Form of Worship. So, makikita po natin yun sa Romans 12:1. Okay po, ay buklat po ang ating mga Biblia. Basahin po natin. Sa Romans 12:1, NIV po ito, a living sacrifice. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing God. This is your true and proper worship. Sabi po sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So dito po, ang pinag-uusapan po natin dito is generosity is a form of worship. So paano ba natin maipapakita ang generosity is a form of worship bilang isang Kristiyano? So tayo po likas sa tao ang pagiging mabait, pagiging bukas palad, lalo na sa ating mga pamilya, diba? Nakapagbigay tayo ng pampinansyal, nakapagbigay tayo ng moral support, maging sa mga kaibigan natin nakakapagbigay tayo. So dito sa tinatalakay po natin, generosity is a form of worship. Seeing generosity is a form of worship. So sabi po dun sa word po na sabi, kaya nga mga kapatid, alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So dito sa ating mundo, ang pamantayan ng mundo is dapat mayaman ka, dapat provider ka, dapat binibigay mo yung time mo, lalo na sa trabaho, sa family, sa mga kaibigan, o kahit sa anong aspeto ng buhay natin. So tayo, bilang namumuhay tayo bilang isang Kristiyano, tagasunod ni Kristo. So tayo, alang-alang sa habag ng Diyos sa atin, ihandog daw natin yung buhay natin ng banal at kalugod-lugod sa Diyos. Dahil ang pag-aalay natin ng buhay para sa Panginoon is a form of worship. Amen po ba? Ibig sabihin, nabibigyan natin karangalan ng Panginoon, na-worship natin ng Lord once na naibibigay natin yung sarili nating buhay. Hindi ito yung tipo na yung bibigay mo, ito Lord, ito na yung buhay ko. Tapos mamamatay ka na. Hindi po yun. So habang nabubuhay tayo, ino-offer natin sa Lord yung buhay natin. Ano po yun? Yung time natin, yung attention natin, yung mga resources natin. Kasi lahat naman yan ang gagaling sa Panginoon. So, isa form of worship, yung pagbibigay natin ng sariling buhay natin para sa Panginoon. Di ba nga marami nagsasabi, inuubos nyo lang naman yung oras nyo dyan eh. Sabi na kayo umuwi, di ba? Parang wala na kayong time sa family nyo. So, wag nating isipin na mali yung ginagawa natin. Ang isipin natin, although tama na i-limit natin, pero lagi natin isipin ng Panginoon.
na alam natin, kalaban natin ang mundo. Amen po ba? Kalaban natin ang mundo pagdating dyan. Miski pamilya natin, pipigilan tayo. Miski mga kaibigan natin, ano tayo, sumbatan tayo, hindi ka na sa amin sumasama, simula nang naano ko na dyan. Pero, dahil sa habag ng Panginoon, di ba po, yung kahabagan ng Panginoon ay binibigay sa atin. Nararapat lamang natin na ibalik natin sa Panginoon. Dahil, doon lang natin na-worship ang Lord sa pag-aalay natin ng buhay sa Kanya. Yung time natin sa Kanya, yung treasure natin sa Kanya. Aminin po natin, di ba po, minsan, parang wala pa sa kalahati o 1/4 na ibinibigay natin para sa Panginoon. Minsan yung oras natin, kalaban natin yung oras. Mas nauuna yung oras natin kaysa sa oras ng Panginoon na dapat ibibigay natin sa Kanya. So kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, na ako'y nakikusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. So tayo yun. Tayo yung kailangan ng Panginoon. Hindi yung kayamanan natin, hindi yung kasikatan natin, hindi yung kung ano yung meron tayo sa buhay natin. Ang kailangan ng Panginoon is tayo mismo sa sarili natin. Di ba po ba? Kilalanin natin siya as a provider, amen, as a savior. Kasi wala naman tayong ambag sa ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang tanging may ambag lang natin is yung buhay natin. A living sacrifice. Tayo po yun. Tayong mga Kristiyano po yun. So, dito po, no, yung seeing as a generosity as a form of worship. Ito po is primary way, this is living sacrifice. Is express, ano po yung express nito? Stewardship of resources. So dito, yung pagiging bukas palad natin ay isang gawa ng pagsamba dahil ipinapahayag nito na tayo ay may katiwala, hindi mga may-ari ng kung ano ang ibinibigay sa atin, ang ibinibigay natin sa Diyos. So dito, no, generosity is an act of worship because it declares that we are stewards, not owners of what God has provided. So tayo, stewardship, di ba po? We are stewards of God. Hindi yung tungkol lang sa kung ano yung binibigay natin sa Panginoon. Tayo mismo yung kailangan ng Panginoon. Dinideclare natin na tayo tagasunod ng Panginoon, tayo ay worshiper ng Lord, tayo ay tagapaglingkod ng Panginoon. So dito po, no, ang pagsamba natin sa Panginoon, ang pananampalataya natin sa Panginoon is a kind or is a form of worship para sa Panginoon. Kung sa iba is nagsasayang lang tayo ng oras, kung sa iba is nakakapagod naman yung ginagawa ng mga Kristiyano na yun. Parang araw-araw na lang nasa simbahan sila. Parang araw-araw na lang may gawain sila. Pero hindi dapat natin yung titignan. Ang titignan natin, yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Huwag natin isipin yung sasabihin ng ibang tao. Diba nga, hindi na kailangan ng Panginoon ng sobrang effort mo. May effort ka nga, pero wala naman sa puso mo ang Panginoon. Dapat ang kailangan natin is ibigay natin yung buhay natin ng buong buo. Walang labis, walang kulang. Diba po? Although minsan, hindi sapat talaga yung ibinibigay natin sa Panginoon. Minsan kulang na kulang. Minsan masapat pa sa sarili natin kaysa sa Panginoon. So dito, tinuturuan tayo na yung masaganang habag ng Diyos is nararapat natin suklian. Yung binigay ng kaligtasan ng Panginoon is nararapat natin ibalik sa Panginoon. Kasi lahat ng bagay na meron tayo, tandaan po natin mga kapatid, hindi tayo magkakaroon kundi dahil sa Panginoon. So yung seeing generosity is magagamit natin siya sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi lang po tungkol sa simbahan, kundi sa araw-araw nating buhay. Hindi lang sa loob ng church, kundi sa yung mga magbe-benefits ito, yung community natin, yung friends natin, yung pamilya natin. Diba po? Worshipping through generosity involves more than just a financial tithes. Amen? Or financial offering. Tandaan po natin, ang pag-worship sa Panginoon ay hindi lang tungkol sa financial, kundi ito'y tungkol sa pang-araw-araw nating buhay, kung paano tayo lumalakad para sa Panginoon. Una po, yung offering time and undivided attention to those in need.
yung pag-aalay natin ng oras at buong atensyon sa mga nangangailangan. Kasi tayo, ginagamit tayo ng Panginoon. Sabihin natin, although si Lord ang nagbigay ng pagiging isang mabait ng isang tao, kagaya natin, pagiging isang mabait, si Lord ang may bigay niyan. So tayo, ang pagiging isang generosity o bukas palad natin sa iba, nagagamit natin to. So although hindi naman nakikita ng ibang tao, wag mong isipin kapatid na ay hindi naman ako hindi naman nababanggit yung pangalan ko, hindi naman ako napapasalamatan. Tandaan po natin, once na tumutulong tayo sa ibang tao, kung financial man yan, kung spiritual man yan, or time man yan, treasure man yan, kung hindi man nakikita ng ibang tao, tandaan natin, may isang Diyos na nakakita sa mga ginagawa po natin. Amen po. Offering time and dividing attention to those in need. Yung pag-aalay natin ng oras, ng buong atensyon sa mga nangangailangan, pagbibigay ng, kumbaga parang genuine na pagtulong sa ibang tao. Ang Lord ang nakakita ng lahat ng ginagawa. Ano pa po? Yung using your talents and skills to benefit the community. So ano yung talents? Ano ba yung magaling ka bang sumayaw, magaling ka bang kumanta? Hindi po 'yon. Yung talents na binibigay sa atin ng Panginoon, yun yung mga spiritual gifts na binibigay sa atin ng Lord. Yung pag-share ng word of God, di ba po? Amen. Yung pagbibigay ng word of God para sa mga taong hindi pa nakakarinig. Is a form of worship para sa Panginoon. Yung pagiging bukas palad mo sa pagtulong sa kanila spiritual para mataniman sila ng salita ng Panginoon. Using your talents and skills, yung binigay sa'yo ng Panginoon na talents and skills, yun po yung pag-share ng Word of God. Amen? Malay natin, may mga taong nababago ang buhay, may mga taong nababago yung perspective nila sa buhay dahil nakarinig sila ng salita ng Lord. Huwag nating isipin na nawawalang bahala yung mga sinishare natin. Bagkus, pagpasalamat natin sa Panginoon dahil nagkaroon tayo ng lakas ng loob, nagkaroon tayo ng tapang na i-share ng Word of God, ng libre, ng walang bayad. Amen po ba? Ng walang bayad. Dahil yung kaligtasan nga na ibinigay sa atin ng Panginoon, walang bayad yun. Eh yung pag-share pa kaya ng Word of God. Yung talent na binigay sa ng Lord na magkaroon ng lakas ng loob, na i-share mo yung Word of God para mag-benefit yung community mo. Diba? Isang malaking privilege na yun. Isang malaking kayamanan na yun para sa Panginoon na ibinibigay sa atin. Na wag tayo laging mahiyain, wag tayo laging takot na ayoko mag-share, baka mamaya takwilin nila ako or i-ano nila ako, kutsa-kutsain na, di ba? Lagi natin tandaan na kasama natin ang Panginoon. Once na ikaw ay nag-share ng Word of God, kasama mo ang Panginoon. Kasama mo ang Lord sa buhay mo. Ano pa po? Yung acting with cheerfulness and mercy toward others, even the enemies. So ipakita natin yung kung ano ba yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Cheerfulness and mercy toward the others, even enemies, sa ating mga kaaway. Huwag tayong na porket galit sila sa atin, galit na rin tayo. Pakita pa rin natin yung kahabagan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ganun din ang ibigay. Sabi nga ng Lord, ibigin mo ang iyong kapwa kaya ng iyong sarili. So, mahalin natin yung kapwa natin, yung miski, yung kaaway natin. Although mahirap, pero is a kind of worshiping sa Lord. Once na minamahal mo yung kapwa mo, maging ang kaaway mo, parang minamahal mo na yun ng Panginoon ng buong puso. Dahil sobrang hirap nun. Tandaan po natin na seeing generosity is a form of worship. So, yung pagiging bukas palad natin, yung buhay natin, bukas palad natin ibinibigay sa Panginoon, sa mga nakakasama natin. Dahil, di ba, tandaan natin, dapat nakikita ang Lord sa buhay natin. Huwag nating gawing laro lang kung ano yung ibinigay sa atin ng Panginoon, kundi pahalaga natin, panghawakan natin. Dahil, higit na natutuwa ang Panginoon once na lumalakad tayo na naaayon sa kanyang kalooban, na naaayon sa kanyang kahabagan, na masarap sa feeling na hindi natin nadi-disappoint ng Panginoon. Although minsan may mga times tayo na nadi-disappoint natin ng Lord, ilang beses na, hindi natin mabibilang sa dali natin kung ilang beses nating nadi-disappoint ng Lord, ilang beses nating pinayak ng Lord, ilang beses nating pinalungkot ang Panginoon. So tayo, yung generosity na meron tayo, gift ng Lord yan. So, yung gift na yan is kailangan natin gamitin. Para lang ba sa ating sarili?
Para lang ba sa ating mga ka-church? Kundi para din sa iba na makita nila kung sino yung Diyos sa buhay natin, na makita nila na itong Kristiyanong ito talagang sa Lord talaga yan, talagang kay Lord yan, kasi nakikita mo siya ng kabaitan, yung fruit of the Holy Spirit na tinatawagan na meron tayo. Dapat meron tayo yan, kasi yan ang sangkap ng isang pagiging Kristiyano. Yan ang sangkap na tunay kang kumilala sa Panginoon. Kung wala kang pag-ibig sa kapwa mo, paano mo ipapakita sa ibang tao na meron kang Diyos sa buhay mo kung ikaw mismo wala kang pag-ibig, kung lagi kang galitin, kung lagi kang nakasimangot? Amen po ba? So, a living sacrifice is tayo yun. Ibigay natin ng buong buo yung buhay natin, ihandog natin sa Panginoon yung buhay natin ng banal at kalugod-lugod. Hindi naman sinabi na magpakabanal ka, yung mga na dapat perfecto ka. Hindi. Hanggang dito sa mundo magkakamal tayo. Pero nire-remind tayo ng Lord na buong buhay natin ihandog natin sa Lord ng banal at kalugod-lugod. Dahil ang Lord lang naman nagpapabanal sa atin, hindi yung mga gawa natin, hindi yung kung ano yung nagpapa sa atin, nagpapalakas, kundi ang Panginoon pa rin. Amen po ba? So, bigyan natin sa Panginoon ng karapat-dapat isama. Seeing generosity is a form of worship. So, yun po, napakagandang ano po natin ngayon na turuan din natin, hindi lang tayo, mga kapatid natin, mga kaibigan natin, turuan natin sila ng salita ng Panginoon, basahan natin sila ng salita ng Panginoon, share natin sila ng salita ng Panginoon. Although sa araw-araw nating buhay, maraming pagsubok tayong nararanasan, iba't ibang problema. Kumbaga, kung ikaw hindi ka malalim, parang isipin mo lang, may sisingit ko pa ba yan? Ayan, dami ko ng problema, dami ko nang iniisip. The more na lumalapit ka sa Panginoon, the more na nagpapasakop ka sa Panginoon, oo, nandyan yung hirap, nandyan yung pagsubok. Pero, sabi nga ng Lord, di ba? Sabi dun sa salita niya na, I can do all things through Christ our Lord. Amen? Hindi lang sa pagkapanalo. Kaya natin to, maging matalo man tayo, maging mahirapan man tayo sa buhay. Sabi nga, all things, ibig sabihin ng Lord, lahat ng aspeto ng buhay natin. Sasamahan tayo ng Panginoon, magtiwala lang po tayo mga kapatid, huwag tayong bibitaw sa Panginoon at ipakita natin yung true worship na karapat-dapat na ibigay natin sa Panginoon. Yung pagiging bukas palad natin, na ibigay yung sarili natin, yung ialay natin sa Panginoon ng banal at kalugod-lugod sa Diyos. Dahil yun ang karapat-dapat na pagsamba na dapat na makuha ng Panginoon. Ayan, amen po. Salamat sa Lord sa kanyang wisdom na ibinigay. Nawa ang bawat isa ay na-encourage at magpatuloy lang sa pagsunod sa Panginoon, dahil ang Kristiyanong sumusunod sa Panginoon ay kahit kailan hindi ka matatalo. Amen. Amen. Sige po, maraming manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord God sa aming mga napag-usapan, Panginoon, sa aming mga kinalaki Lord God. Alam namin Panginoon na mahirap ang kung iisipin namin Lord God, sobrang hirap na ibigay ang buong buhay namin. Dahil minsan Panginoon, patawarin niyo kami na inuuna namin ang mga sarili namin, Panginoon, yung oras namin, Panginoon, yung treasure namin, Panginoon, kung saan napupunta, Panginoon, yung buhay namin, Lord God, kung saan nagagawin, Panginoon. Ngunit, Lord, dahil sa kahabagan mo, Panginoon, patuloy niyo kami pinapatakot, Panginoon, patuloy niyo kaming pinapabanal, Lord God, na naayon, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga napag-usapan namin, Lord, hindi sana, praying, Lord, na ang bawat isa, Panginoon, ay maisabuhay ito, Lord God, at sa gayon, Panginoon, ay makalakad kami, Panginoon, ng naayon sa iyong kagandahan, Lord God. Salamat, Lord, sa mga napag-usapan, Panginoon. Hindi lang ito, Panginoon, ang mga pag-uusapan, kundi, Panginoon, marami pa, Lord God, na makakapag-grow pa sa amin bilang isang Kristiyano, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na ibinigay, Panginoon, sa iyong mga wisdom, Lord God, sa mga points na iyong ibinigay, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. Patuloy mo ito, Lord God, na gamitin ito, Panginoon, upang mas mapalakas pa kami, Panginoon. At ang gagawin lang namin, Lord God, ay sumunod, Panginoon, at magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Lord God. Thank you, Lord. Jesus, we pray. Amen. God bless po.